Ating ngayon mapapakinggan ang isang dakila obra maestro ni Francisco Balagtas. Ito ay ang Florante at Laura, isang awit na kanyang iniyalay sa kanyang iniirog na si Celia, na sumasalamin sa pait ng pag-ibig, hinagpis ng kawalan, at tagumpay ng katotohanan. Ikaw lamang ang iibigin ko. Buhay ko ay para lang sa'yo. Sa bawat araw ang isip, laging ikaw o giliw ko. Sana'y kayakap ka. Sa labas ng kahariang Albania, matatagpuan ang madilim, malawak at mapanglaw na gubat. Rito ay may isang lalaking mala-Adonis ang tindig na nakagapos sa puno ng higera. Ang lalaking nakagapos ay si Florante, ang anak ng mag-asawang si Duque Brescio at Prinsesa Floresca ng Albania. Habang nakagapos, muling nanumbalik ang mga karaingan ni Florante, mga alaala kung saan si Adolfong Sukaban ang pumatay sa kanyang ama kay Haring Linceo at umagaw sa kanyang kasintahang si Laura. Nang dahil sa korona ni Haring Linceo at sa kayamanan ng duking ama ko, ang paghangad ni Conde Adolfo sa kapangyarihan ng Albania, naging malupit sa amin ang kapalaran. Kung ayaw ding dinanlangit ang sigaw ng aking malumbay na boses, kung ibig mong ako'y magdusa, isagi mo lamang sa puso't isipan, Laura, ako'y minsan mapag-alala. Nagkataon ang pagdating sa gubat ng isang gererong bayani ang Tikas, pananamit ay Moro sa Persyang siyudad. Siya ay si Aladdin, ang gererong Moro ng Persya na anak ni Sultan Ali Adab, na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama at kasintahang si Flerida ay umalis sa sariling bayan. Flerida! Flerida! Anak ko! Bakit mo ako natiis na magdusa nang dahil sa aking irog? Di yata't ikaw na rin ang umagaw sa aking kaligayahan. Kung hindi ang ginagalang kong ama ang umagaw kay Flerida, hindi ko masabi kung aking sandati bumuga ng laksang kamatayan. Ama ko, bakit kaya ikaw pang naunang nasawi at ako'y nulila sa gitna ng sakit? Para ko pang nakikita ang malupit na parusa sa iyo ng taksil na si Adolfo. Para ko pang naririnig dito, aking ama, ang iyong pananambitan at dalangin ng ako sana ay maligtas na lamang sa pagiganti ni Conde Adolfo. Uy, lumuluwa, hindi dahil sa pagmamahal ni ama sa akin, kundi sa kanyang kasakiman na ako'y agawan ng kaligayahan. Kaya palad ko sana kung ang kasawian kong ito ay nauukol sa nakapanghihinayang na pag-aaruga ni ama. Ay, mahal kong Laura, paalam na abang sinta mong kinulang palad. Ganman ay hinangad ko rin ang iyong kaligayahan, madurog man ang aking mga laman at buto. Laura, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Nagpatuloy sa pagtangis si Florante at nakikinig si Aladdin. Ngunit, di pa nito natatapos ang ilang pangungusap.
ay may 2 liyong hangos ng paglalakad. Siya'y tinutungo't pagsilin ang hangad, ngunit nangatil pagdating sa harap. Dahil diyan, inisip niya na ito na ang katapusan niya, kaya siya'y nagsimulang magpaalam. Paalam, Albanyang pinamamayanihan, ng lupit at kaliluhan. Malaki ang aking panghinayang sa iyo. Pagkabata na'y wala akong hinadhika, kundi ikaw ay paglingkuran at gugulin sa iyo ang aking dugo. O, Albania, huwag mo lamang sanang ipahamak ang aking Laura. Nang matagpuan ni Aladdin ang binatang nasa harap ng mga leon, ay agad niyang nilabanan ang mga hayop at pinatay. Pagkatapos mapatay ni Aladdin ang 2 mamangis na leon, pinakawalan niya si Florante sa pagkakatali. Ano kaya ang nangyari sa taong ito? Pagkatapos arugain ni Aladdin si Florante, namulat ang mga mata ni Florante at siya ay nagising. Nasaan ka, Laura, sa ganitong hirap? Halina, giliw ko't gapos ko'y kalagin. Kung mamamatay ako'y gunitain mo rin. Hala, sino? Sa abat ko't nasa morong kamay. Ligtas ka na sa panganib at mga sakit. Nakita mo na ako isang moro. Dapat po't hindi biniligan, ay tao rin ako. May damdamin at nasasaklaw ng mga utos ng Diyos. Narinig ko ang iyong panaghoy at nagdamdam ang aking puso. Kaya hinanap kita. Tatagpuan kitang nakatali at sasagpangin ng 2 leon. Hindi ako nagsawalang bahala at kinalaban ang mga leon. Kung di mo sana kinalagan sa puno ng kahoy, nalibing na sana ako sa tiyan ng leon. O bakit mo paniligtas at hindi inayaan malagot ang aking buhay? Tayo'y lumipat ng pwesto doon sa bato at tayo'y kumain at magpahinga. Salamat. Mapalad ang mga sandaling ito dahil tayo'y nabubuhay pa. Kaya wag mong sabihin na sana'y hinayaan na lang kita sa kamay ng mga leon. Salamat. Ano kaya ang maigaganti ko sa iyo sa kabutihang ipinagkaloob mo? Naniniwala akong hindi ka mag-aalinlangan sa akin, bagamat nakita mong ako isang moro lamang. Kaya't nais ko sana ipagtapat mo ang lahat ng iyong damdamin upang hanggang maaga ay makatulong ako sa iyo. Umid ang dila kong mapahayag ang aking malaking pagtanaw ng utang na loob, kaya't di lamang ang aking pagdurusang ipapahayag. Simulat sa pool ng aking pagkabata, ang pangalan ko ay Florante at ako'y nakatira sa Albania. Ang ama ko ay si Duque Briseo at ang mahal kong ina ay si Prinsesa Floresca mula sa Crotona. Noong ako'y bata pa, kamuntikan na akong kunin ng berteng ibon. Ngunit nakita ko ng pinsan kong si Menalipo at pinana niya ito. O Florante, anak ko, nais kong sabihin sa iyo, panahon na para tuklasin ang mundo. Dagdagan ang kaalaman at dunog mo na pumapaksa tungkol sa ating mundo. Matutupad ang iyong nais, minamahal kong ama. Karunungay kapangyarihan dapat tinatamasa. Pagtutol may hindi pumapasok sa aking kaisipan, pagkat kagalang-galang kong matupad, yaring kagustuhan. Salamat, Florante, sa iyong pagtanggap. Matupad nawa ang iyong pinapangarap. Ikaw ay tutungo sa lungsod ng Atenas upang matuto at lumiwanag yaring landas.
O Briseyong mahal ko, kailangan niya bang lisanin yaring reynong ito? Pag-aaral sa malayo ay maaring magdulot ng lungkot, kaya't kung maaari, paglisan ay iyong iudlot. Mas maraming kaalaman ang kanyang matututuhan sa Atenas na lungsod ng karunungan. Kaya sinta kong Floresca, ikaw ay huwag mabahala. Ito ay para sa ikabubuti niya. Kung ganoon, asawa ko, wala akong tutol. Florante, ang atensyon mo sana'y sa pag-aaral ipukol. Alagaan ang iyong sarili at laging tandaan, pagbabalik mo'y hihintayin ng Albanyang bayan. Maligayang pagdating, Florante. Ito ang paaralang iyong papasukan. Ako nga pala si Antenor, ang iyong magiging guro dito sa Atenas. Salamat po, maestro. Oh, Florante, ba't ka nalulungkot? Ayaw kong iwan ng bayan kong Albania, lalo na't mapapalayo ako sa aking pinakamamahal na ama't ina. Huwag kang mag-alala, Florante. Ako muna ang kukup sa'yo habang nag-aaral dito. Lilipas din yung lungkot mo. Halika, Florante, at magugustuhan mo dito sa Atenas, sapagkat magkakaroon ka dito ng maraming kaibigan at matututo ka ng lubos sa paaralan. Doon ko nakilala si Adolfo, pati na rin si Menandro. Sinabi sa akin ni Maestro Antinor na si Adolfo rin ay galing sa Albania, kaya't ako'y labusang natuwa. Ito si Menandro. Siya ay isa sa mga makakasama mo rito sa Atenas. Aliwin mo ang iyong sarili at makisama sa kanilang mabuti. Ako ay si Florante at ako'y nagmula sa kaharian ng Albania. Ako ay si Menandro. Ako ay kaibigan mo. Buhat ngayon at ikaw ay kaibigan naming lahat. Mabuhay si Florante. Mabuhay tayong lahat. Hindi nagtagal ay naging malapit kong kaibigan si Menandro. Pagkatapos ng 6 na taon ng pag-aaral ko sa Atenas, ang kahusayan na mayroon si Adolfo ay nakita na rin sa akin ng aming maestro. Ang husay ka, Florante. Nakita ko na ikaw ay magaling pala sa filosofiya, astronomiya, at matematika. Salamat po, maestro. Ditong nagsimula magalit si Adolfo. Sa kadahilan ng nalampasan ko na raw ang aking kagalingan na mayroon siya. Isang hapon ay tinipon kami ng Maestro Antenor upang may pakita ang aming kagalingan. Tayo'y magkakaroon ng isang pagsasadula. Dulahan tungkol sa trahedya ng dalawang apo. Ang tatanghala ay si Florante at Adolfo. Florante bilang Polisinit, Adolfo bilang Eteocles. Nang handa nang magsadulay, si Adolfo ay nanlisik ang mata kay Florante may balak na masama. Balak nitong paslangin at totohanin, ngunit mayroong isang taong si Florante handang saklolohan. Ikaw, Floranteng, sa kapurihan ko'y umagaw.
Dapat sa'yo'y mamatay. Ikaw, Adolfo, anong nangyari sa iyo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang pagsasadulay ay tinotoo. Hindi mo to kailangan gawin. Si Adolfo'y tinotoo ang dula-dulaan, ngunit si Menandro'y niligtas ang kaibigan. Si Adolfong may salay, pinabalik sa Albania. So, ito ay isang dula-dulaan lamang. Kaya hindi ka tanggap-tanggap ang iyong ginawa. Ito ay isang malaking kamalian at hindi ko hayaan nais kong bumalik ka sa Albania at mamuhayan ng tahimik at payapa. Pagkatapos ng isa pang taon sa Atenas, ako'y nakatanggap ng isang sulat nang hatid ay isang masamang balita. Ang aking pinakamamahal na ina ay namatay at ang niliham ay nagmula sa aking butihing ama. Pagkatapos kong malaman iyon, nagtagal pa ako ng 2 buwan sa Atenas hanggang matanggap ako muling ng liham mula sa aking ama at nais niyang sa Albania ako'y magbalik. Ng 10 ng sasakyan ang sumundo sa akin. Maestro, paalam na po. Lagi mong tatandaan kung ang isasalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at pagliliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim. Siyang isa-isip na kabakain. Mag-iingat ka kay Adolfo, munting Ginoo. Muli kayong magkakasama sa isang lugar kahit pa malawak ang karayang Albania. Siguradong lanas nyo'y muling makikita. Huwag mong kalilimutan na ang puso nyo'y puno ng inggit at puot mula sa iyo. Natatpuat, huwag kang magpapahalata. Tarok mo ang liit lalim ng kanyang nasa. Sasandatahilihim na ihanda ng may. Salamat po, Maestro. Habang nag-uusap kami ni Ama, dumating ang embahador ng Crotona upang ibigay ang liham na galing sa hari nila. Sila humihingi ng tulong dahil sinakop ito ni General Usmalik ng Persya. Sabi-sabi ay pangalawa ito ng prinsipe niyang bantog sa mundo, Aladin Kilabot ng Guerrero. Binirang balita ay magtapat. Kung magtotoo, may marami ang dagdag. May sulat na nagmula sa Crotona. Humihingi ng tulong ang pakay nila. Nanganib na itong sakupin ni General Usmalik ng Persya. Bukas sila'y pupunta at ipaglalaban ng bayang nag-aalsa. Sa tulong ni Florante ang aking anak, maililigtas natin ang bayan ng Crotona. Nang dumating na ang dalawa sa palasyo, itong si Florante may nararamdamang magkahalong kabat pag-ibig nang makita ang anak ng hari. O Duke, sino ito at saang syudad nang galing? Mukha siyang isang bunying gerero. Siya'y bugtong kong anak na hinihandog sa mahal mong yapak, ibilang sa isang basalyot alagad. Mabuting panahon ang iyong pagdating. Ikaw ang magiging pansamantalang general ng hukbo na dadalo ng Crotona laban sa mga Moro. Patunayan mo na ikaw ang matapang na gerero na magsasabi sa buong mundo ng kapangyarihan ng Haring Linceo. Masusunod, mahal na hari! Balitaan ko kay Atenor na nagpamalas ka ng angking kausayan sa Atenas. Walang duda, tagmana ka sa iyong ama. Kinalulugod kong ikaw ay makilala. Ibig ko nga palang ipakilala sa iyo itong anak kong si Laura.
Magandang umaga, Binibini. Masaya't ako'y nakilala kita. Ngalan ko'y Florante. Wala nang iba. Magandang umaga, Florante. Masaya rin akong makilala kita. Naway makilala rin kita ng lubusan. Oo nga, ngunit sinisigurado ko sa iyong ako'y magbabalik. Laura, tara na't pumasok sa loob magsimula na ang piging. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Magandang gabi sa iyo, Florante. Kailangan mo nang maghanda para sa iyong pag-alis. Mabuhay! Naglagi ng 5 buwan si Florante sa Crotona. Nagpilit bumalik sa Renong Albania. Ngunit nang matanaw yaring bayan, isang masamang kutob sa puso ang lalong nagpahirap. Nang makitang bandila ng kaaway ang winawagayway, Albanya'y nasa lakay ng mga Morong sukaban. General Florante, may naaaninag ako. Tila isang binibining nakagapos. Ang mga Moro'y nagbabalak na pugutan siya. Maganda ang lahat. Tayo ay lulusob. O Laura, aking sinta, ika'y huwag lumuha. Narito ako upang iligtas ka. O Florante, ang aking irog. Salamat at ako'y iniligtas mo mula sa kamay ng morong kalaban. Laura, aking mahal, gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Florante, iyo ring iligtas ang ama ko't ama mo, kasama na ang iba pang mga taga-Albanyang nabilanggo. Ginoong Florante, maayron po kayong liham sa iyong ama at kinakailangan po ninyong magtungo sa Albania ng mag-isa. O sige, ako'y magtutungo sa Albania. Menandro, ikaw na muna ang mga siwa rito. Laura, aking sinta, hintayin mo ako. Magkikita tayong muli. Mag-iingat ka, Florante. Dahil natalastas mo na ang iyong buhay, ako na may magpapakilala ng formal. Ako si Aladdin ng Persya. Ako ay anak ni Sultan Ali Adab. Ako ay isang gerero na nakaranas at nakipaglaban sa napakaraming digmaan. Ngunit ako ay hindi naghirap dito. Dahil wala nang masihirap pa
sa pagkuha sa babaeng minamahal ko, sa pagkuha sa kanya ng aking sariling ama. Oo nga't sinakop namin ang Albania, ngunit hindi kami nagtagumpay. Kaya ako'y bumalik sa Persya nang hindi kasama ang aking hukbo. Ano ang dahilan? Ika'y naparito. Iyong iniwan ang Albania at hukbo. Ika'y nasa gitna ng digmaan, kaya't sa iyong pag-uwi, ano ang kadahilanan? Ama ko, sandali. Ito ang aking kapaliwanagan. Ama ko, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Isa ang taksil sukab at huwad na gerero. Kung si Clerida ang dahilan ng kataksilan mo, hindi mo maagaw ang sinta ko. Tama na ang satsat kung ayaw mong masaktan. Ako ang pinuno ng Persya. Yan ang aking karapatan. Sige, ikulong yan sa gitna ng kawalan. At sa madaling panahon, siya ay pugutan. Sa madilim na parte ng kagubatang Albania, mapagnasang si Adolfo'y kabig-kabig si Laura. Bitawan mo ako, Adolfo. Ako ay para lamang kay Florante ang giliw ko. Ang tulad mong taksil at duwag sa pag-iibigan namin ni Florante hindi makatitibag. O Laurang prinsesa, huwag mo akong galitin. Ang Floranting sintamoy hindi naaabutin sa dilim. Katawan niya'y ngayon pinagpipiestahan na warin ng mga leon. Kaya't wala ka ng ibang pagpipilian, kundi mapasa akin. Mas pipiliin ko pang mamatay o Adolfong Pukab. Kung wala na si Floranteng Sinta, aanhin ko pa ang mabuhay. Hindi ako papayag na mapa sa iyo at ipapangako ko na di ka magtatagumpay sa iyong plano. Akmang sasaktan ni Adolfo si Laura, ngunit isang pana ang tumama, tumalima sa dibdib ng Adolfong taksil, na sa buhay nito ay siyang kumitil. Bang dalaga, anong kalagayan mo? Talagang walang hiya ang lalaking ito. Clerida nga pala ang aking ngalan, na nagmula sa Persyang kaharian. Laura naman ang aking ngalan, at huwag kang mag-aalala sa aking kalagayan. Ako ang siyang prinsesa ng Reynong Albania, anak ni Linceyong Tubong Cortona. Nung malaman kong pupugutan ng ulo ang mahal kong nasa bilangguan, dumapa ako sa paanan ng masamang sultan. Hinihiling na si Alading aking irog ay pakawalan at huwag pugutan. Kapalit nito'y papayag ako sa isang kasunduan. Ito ay ang paksalan ang sultang sukapan. Pumayag ang sultan. Prinsipe Aladin ay agad pinakawalan. Ngunit siniguradong palalayo ito sa kaharian. Nung araw ng kasal namin ng sultan,
Ako ay nakatakas dahil sa aking ginamit ang kasuotan ng isang gerero upang hindi makilala ng kahit sinuman. Ilang taon na rin akong nagpagala-gala rito sa kagubatan hanggang sa maaabutan kitang muntik ng pagsamantalahan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Nang dahil sa iyo, buhay ko'y nailigtas mula kay Adolfong puno ng kasamaan. Oh, Aladdin! Sinta kong Florante! Minamahal kong Florida! O Laura, giliw ko. O Florante, ako'y tunay na nabahala. Ang gubat na ito'y lubhang mapinsala. Ako'y nagpapasalamat dito kay Florida na sa aking nagligtas at kay Adolfo'y pumana. O salamat sa Diyos at ikay ligtas. Salamat din Florida, dahil puso mo'y likas, ako'y ngayoy panatag, napagkat ikay matiwasay at dahil rin kay Aladdin na nagligtas sa aking buhay. Kung hindi dahil sa kanya, ako ngayon pagkain ng gutom na leon na dito ay naglipana, gayon na lamang ang tuwa ng isang morang sumagupa sa mabangis na leon na tila handa. Walang anuman, katoto kong Florante. Florante, irog ko, di lubhang naglaon noong pagdisan mo, bayang Albanya'y naging pipi sa gulo. Ako ay nahabag kay Laura nang makita kong nilalapastangan siya. Kinuha ko ang busog at para. Kinitil ang buhay ng taong masama. Habang nag-uusap ay darating si Menandro at iba pang kawal na waring hinahanap si Adolfo. Ngunit laking tuwa nang makita ang katoto. Biglang dumating ang isang hukbong naghahanap kay Adolfo, malamang upang bilangguin o parusahan mula sa Etolia. Ang hukbong ito ay pinamumunuan ni Menandro, kaya naman ang pagdating nito ay lubhang ikinasaya ni Florante dahil si Menandro ang kanyang matalik na kaibigan at ang parehong hukbong kumubkob sa Albania at nagpatalsik kay Adolfo mula sa trono. Isinigaw ng hukbong ito ang kanilang paggalang sa mga bagong pinuno ng kaharian ng Albanyang sina Florante at Laura. Matapos niyon, bumalik sila sa kaharian at doon ipinagdiwang ang pagbibinyag nina Aladdin at Florida sa Kristyanismo at ang kanilang pagpapakasal, pati na rin ang kina Florante at Laura. Tumagal ang panahon at namatay na rin ang Sultan Ali-Adhab, ang ama ni Aladdin. Kaya umuwi na siya at si Florida pabalik ng Persya upang maging bagong pinuno nito. Sa pamumuno ni Florante bilang bagong hari ng Albania, naging mapayapa ang kaharian hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi hadlang anumang pagsubok riyan, umabot man hanggang kamatayan. Ang aking puso sa'yo ko lang nilalaan, walang iba pagkat ikaw lamang. Pag-ibig
pag-ibig. Pag nasok sa puso nino man, ay hamakin ang lahat, aking mahal. Masunod ka lamang, Masunod ka lamang, masunod ka lamang.